Bali yung pinaka-slide na muna kasi ginagamit ko yung iPad ko sa kabila. So our topic for today, for tonight, is 5 fingers. So meron po tayong 5 topic na pag-uusapan in network marketing. And very important na dapat mong mapakinggan to at mas maganda makapag-take note ka. Okay? 5 fingers in network marketing. For me, ang 5 fingers ay para siyang guide or mapa na hindi ka maliligaw kung saan ka papunta. Parang for example, ganito. Maliligaw ka kapag ang sinakyan mo, for example, pupunta ka ng Ortigas, tapos yung sinakyan mong bus papunta ng, sabihin na natin, ng Bicol. So, automatically, ligaw ka na agad nun. So, yung 5 fingers naman, isa siyang mapa or guide na kailangan mong gawin or sundan para mahatid ka sa tamang pupuntahan mo. Okay? Di ba gusto mo magkaroon ng malaking kita? Gusto mo magkaroon ng direct? Gusto mo magkaroon ng malaking grupo? Gusto mo maging top 500? So isa ito sa mga katulong para mapuntahan mo yung mga gusto mong puntahan dito sa Empowered Consumerism. Okay? So first topic na pag-uusapan natin sa 5 fingers is prospecting or prospect list. Sige po, isulat mo yan or screenshot mo yan. Napaka-importante niyan. Ipapaliwanag ko, hihimay-himayin natin tong prospecting na to or yung prospect list na to kung gaano ba talaga ka-importante nito. Kasi marami akong na-encounter even sa mga downline ko, sa mga crossline ko, sa mga nakakausap ko sa labas, ang lagi nilang nakakausap, 7 account naman ako dyan pero hindi ako kumita. O baka meron naka-encounter sa inyo ng ganun? Meron bang naka-encounter sa inyo ng ganun? Ang 15 account ako dyan. Ano ba yan? Wala naman akong nakita. Wala naman akong income dyan. Hindi ko naman nakuha yung pera ko dyan. So, ang dami mong naririnig na gano'n. Nasabi, okay, ang mga nauna lang dyan, ang kumikita. Okay? So, yun po yung mga na-experience natin sa labas. But for me, sa akin, kapag meron akong na-encounter na gano'n at merong downline na nagsasabi sa akin, bakit wala pang nagjo-join sa akin mentor part? Bakit ang hirap magpa-join? Okay, bakit walang sumasali sa akin? Siguro, kapatid, may kulang sa'yo. Baka itong first topic natin sa 5 fingers, ito yung kulang sa'yo. Yung tinatawag natin na prospecting or prospect list. Kung sinasabi mo na wala kang kinikita, ito lang isasagot ko. Nasaan ang prospect list mo? Nasaan ang listahan ng mga prospect mo na kinakausap mo or kakausapin natin? So guys, napaka-importante po nito na dapat ang isang distributor ng Empowered Consumerism, ang isang member or team or part ng team ng Young Hustler Family or Young Hustler International, dapat meron kang tinatawag na prospecting. Okay? And wala ka pong karapatan na magreklamo kay mentor, kay coach, na, Coach, bakit wala akong napapasali? Coach, bakit wala nag-join? Kapag wala ka pong maipakita sa amin na prospecting or prospect list. Ano ibig sabihin nito sa Tagalog? Ibig sabihin nito, mga listahan na mga taong kakausapin. Kaya mamaya, okay, dapat, kung wala ka pang ganito, dapat magsulat ka na. Okay? O ito, create prospect list. Gawa ka daw ng prospect list mo or gawa ka daw ng listahan ng mga taong kakausapin. Like for example, ganyan. Dapat meron kang notebook, meron kang ballpen. Kung wala ka pang notebook at saka ballpen, magpabili ka na. Okay? Magpabili ka sa driver nyo, magpabili ka sa amo nyo, or di kaya paglalabas ka, bumili ka na. Bakit? Kasi napaka-importante niyan sa business po natin. Okay, papaliwanag ko yan mamaya kung gaano ka-importante ha. Sabi dito, gumawa ka ng prospect list sa lahat ng mga ka-case system mo. 200 plus people minimum. Sabi dyan, lahat ng KKK. Ano yung ibig sabihin ng K? Kaibigan, katropa, ka-text, ka-chat, kapamilya, kapuso, kalaguyo, yan, kabit. So pwede mo isulat yan kung gusto mo isulat. Basta lahat ng KKK mo. Ang ibig sabihin, malapit to sa buhay mo. Kasi kaibigan mo yan, kapamilya mo yan, kapuso mo yan. So kahit kaaway mo, sige isulat mo na. Basta meron kang prospect. Okay, basta meron kang prospect list. Meron kang, nakapag-create ka ng prospect. Kaya mamaya, dapat meron kayong pinapakita kay Mentor Jed. Meron kayong pinapakita kay Mentor Jed na, Mentor, ito yung prospect ko.
mentor, ito yung kakausapin natin. Mentor, nakapagawa na po ng prospect and meron pa akong 200 people na sinulat mo dito. Mentor, tulungan niyo po ako, kausapin natin to. Okay? And I believe na yung prospect list na sinulat mo, dyan magpuproduce ng direct, dyan magpuproduce ng malaking grupo, dyan magpuproduce ng malaking income. Okay? So, I hope na naiintindihan nyo. Ano? Ayan, sabi dyan, huwag kang mamimili ng mga isusulat mo sa prospect list mo. Never judge people kasi malay mo, yung iniisip mo palang walang pera, meron pala. O minsan, di ba, pinipili natin, ay, mataray ito, hindi ko ito isusulat. Si Angeline, mataray ito. Ay, mabunganga to si Miriam, di ko isusulat to, di ko ito ipo-prospect, mabunganga to si Miriam. Di ba? O, hindi totoo yun ha, ginamit ko lang yung mga pangalan niyo dyan. Okay? Ay, hindi ko isusulat to. Ibig sabihin, huwag ka mamimili. Ay, medyo pangit yung mukha, di ko to isusulat. Huwag ganun, okay? Huwag kang mamimili ng prospect. Bakit? Kasi hindi mo alam, baka yung mga nakikita mo parang walang potential, baka yung papala ang merong pera or kaya gumawa ng paraan. So, never judge people, okay? So, create prospect list. Ngayon, okay, turuan ko naman kayo ng tinatawag na segregation para hindi magkagulo ang mga prospect mo. Okay? So meron tayong MAN or M-A-N, prospect list. So, gaano ka-importante yan? Sabi yan, segregate mo yung mga tao na nasa prospect list mo from MAN. Okay? Yung M, it stands for money. Yung mga taong may pera, ka-close mo at may tiwala sa'yo. So, ibig sabihin, itong line na to, for example, Gali, Ariel, Dayan, ito yung mga ipinanganak na mayaman talaga, may pera talaga. So, ibig sabihin, ito yung mga friend mo na hindi na nila problema pera or hindi na natin pag-uusapan pa yung pera kasi may pera talaga yun. Kung meron kang kakilalang ganyan friend, partners, ilagay mo siya sa hanay na yan. Okay? Nakikita nyo dito yung sa right side, di ba may nakalagay dyan na prospect list tapos naka-division siya. So yung M, yan, dyan mo ilalagay. Halimbawa, si Miriam, yun lang mga kakilala ko dito eh. Yung iba pa, di ba? So isulat mo dyan. So, dito ko isusulat si Pedro, si Jan, si Juan. Kasi may pera to. So, at least nakikita mo yung pagkakaiba ng prospect mo. And then next yung A, authority. Yung mga taong may authority, mga taong kilala at humahawak ng grupo. Ibig sabihin, ito yung mga taong may power. Like for example, bigyan ko kayo ng example, kapitan. So bakit kapitan? May authority si kapitan. Meron siyang hawak na tao, meron siyang punong barangay, okay? Meron siyang mga kagawad. So ibig sabihin may tao talaga siya. Meron siyang counselor, tama ba yun? Mga counselor. So hawak niya yan. And then meron pa siyang mga tanod. Basta ang dami niyang galamay sa ilalim. So ang tawag dyan, authority. Kung meron kang kakilalang ganon, halimbawa, mayor, kapitan, supervisor, manager, so halimbawa, presidente ng isang samahan ng mga matatanda, samahan ng mga malalande, joke lang. Basta samahan, basta siya yung namumuno, tawag po doon authority, meron siyang otoridad. Na pag sinabi niya, pasok kayo lahat, pasok. So, ibig sabihin, meron siyang power. So, ilagay mo siya dito sa gitna, sa hanay A. Yan. Si Andy, si Lisa, si Enrique. So, dito naman sa dulo, yung N, okay? Ito naman po yung mga may needs. May mga pangangailangan. Like, for example, ikaw, ako. Okay? Yung mga taong interesado, pero walang pera. Okay? Maraming ganon. And then, yung mga taong may sakit, yung mga taong kailangan ng scholarship, so ilagay mo dito. Okay, ilagay mo dyan. So ako siguro nung nagpo-prospecting yung upline ko, yung nag-invite sa akin, dito niya ako nilagay sa needs. Di ba? Kasi wala akong pera. Pero interesado ako. So sa needs po ako nakalagay. Yun. Okay, so nakikita nyo na yung segregation. So pwede nyo po gawin yan para makita nyo if ever, ay dito muna ako mag-focus sa may pera. Okay? Kasi pag nag-push ako ng business, hindi niya na problema maghanap ng pera kasi may pera na lang siya. Ipapakita ko na lang sa kanya kung gaano kaganda at ano yung mga benefits at ano yung pwede mangyari sa kanya kapag nag-start siya sa business namin. So, at least nakikita mo yung prospect mo. Okay? And then kung gusto mo naman na biglang mag-boom,
yung network mo o dumami yung tao mo, pwede ka din mag-target ng may mga authority. Okay? So guys, wala tayong pinipili dyan. Pinapakita ko lang po yung segregation. Okay? Kasi meron din naman pera na ayaw mag-join. Meron din naman walang pera pero sila po yung gumagawa ng paraan para mag-join. Pero hindi lahat. Ang pinapakita ko lang, meron tayong segregation. Para pag gusto ko ng market na malupit, dito ako sa may pera at dito ako sa may authority. Pero wala tayong pinipili. Lahat target natin. Okay? Next, create master list, top 25. Okay, napaka-importante din po nito mga partners na dapat ikaw mismo nagki-create ka. Gumagawa ka ng master list mo ng type top 25. For example, pangalan, sulat mo Bernardo. Tapos kunin mo din yung number. Kunin mo yung Facebook name. Ano background niyan? Tapos ano yung napag-usapan niyo? Nag-stop ba kayo sa products? Ito ba ay na-present mo yung marketing plan? Diyan kayo nahinto kasi tinawag siya na. So, lagyan mo ng remarks. Okay, palatandaan. Okay, so ngayon, mas organized kapag ganyan. So ganyan ka-importante guys, ang prospect list or prospecting. Bakit? Kasi yung prospecting na yan, para siyang inventory. Sa isang kumpanya, grocery store, department store, sari-sari store, or ano man yung mga store na yan, meron silang tinatawag na inventory. Meron din silang notebook na nililista nila lahat ng items, nililista nila lahat ng products na naka-display sa store nila. And then, every month, nililista nila kung ilan na yung bawas ng Tide, ilang bawas ng gatas, ilang bawas ng sabon, para malaman nila kung talagang nabebenta at mabenta yung products na binibenta nila. And then doon din nila malalaman kung kumita sila or hindi sila kumita. Ibig sabihin, matitrace mo agad, malalaman mo kung ikaw po ay palugi at kung ikaw po ay payaman sa pamamagitan po ng pag-inventory or inventaryo. Nung nakaraang araw, nag-try ako may binili ako sa maliit na tindahan. Kahit maliit na tindahan, nakita ko nagsusulat. May binili lang ako, tapos sinulat niya, naglalag siya. Sabi ko, grabe no, kahit yung maliit na tindahan, nag-i-inventory din sila. Para syempre, alam nila yung labas-pasok ng products at labas-pasok ng kita nila. So ganun po ka-importante po itong prospect list. Kasi dito din natin malalaman kung kikita ka, kung yayaman ka, or gaganansya ka dito sa empowered consumerism. Dito natin malalaman, okay, kung ilan ang mapapasali mo at dito natin malalaman kung lalaki ba talaga ang team mo. Kasi kapag sinasabi mo, 4 months na ako, 5 months na ako, 6 months na ako, Coach Bart, wala naman ako napapadyo, hindi lumalaki kita ko. Guys, ang gagawin lang natin, titingnan lang natin to, yung prospect list mo, yung master list mo, yung prospecting mo. Kapag inabot ka ng 5 months tapos yung nakalagay lang sa prospect mo is 10, wag kang magreklamo. Okay? Wag kang magreklamo. Ngayon, kung inabot ka ng ilang buwan na tapos wala ka pa ring prospect list, wala ka pang karapatan magreklamo din na bakit wala ka pang kinikita at wala ka pang napapasali. Right? Bakit? Kasi wala kang ganito. Ibig sabihin, hindi ka negosyante kapag wala kang ganito. Okay, next tayo. Kasi coach, kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha ng prospect Hindi ko alam kung saan ba ako mag-a-add, puno na, ubos na yung na-add ko. Oops, mali ka dyan. Okay? Mali ka dyan. Actually, hindi pa ubos. Actually, hindi pa tapos. Siguro lang, nababagalan ka lang or siguro hindi mo lang nakikita yung ibang market. Okay, papakita ko naman sa inyo ang types of prospect. Iba-ibang klase ng prospect or iba't ibang klase ng market. Kasi minsan nagrereklamo ka na, wala ka nang ma-add, puro member na. Tapos puro negative. Siguro, baka yung market na pinagkukuhanan mo ay maling market. Okay, so dito, tingnan nyo itong ipapakita ko sa yung market. Unang market, ito po yung tinatawag natin na warm. Okay, warm market.
Sino ba itong mga warm market, Coach Bart? Okay, itong mga warm market, ito po yung mga taong kakilala mo, kamag-anak, kapamilya, at malalapit sa puso mo. Ibig sabihin, merong relationship with you. Merong kaugnayan sa'yo. Tawag po dyan, warm market. Ito yung malupit. Yung mga kamag-anak mo, side ng mother mo, side ng father mo, pinsan mo, pamangkin mo, or ano man yan, classmate mo, batchmate mo, ka-workmate mo before, ang tanong lang, nashiran mo na ba sila lahat? Okay, kasi warm market po yon. Ngayon po, tandaan nyo, marami pong nag-share or nagre-recruit or nag-i-invite sa Empowered Consumerism. We are almost nasa 7 million po ang member ng Empowered Consumerism. Kapag hindi mo po minarket, yung buo mong kamag-anak, buo mong pamilya, baka minamarket na ito ng ibang mga business associate natin. Baka minamarket na ito ng kapitbahay nyo kasi member na ng Empowered Consumerism. Baka minamarket na ito ng iba mong business partner kasi ikaw, mahihiyain kang mag-market sa warm. Kasi baka ano yung sabihin, baka sabihin na sayang, no, wag mo nang isipin yon. Ang importante, dapat ma-share mo sa kanila. Okay? Kasi sabi nga, never judge people. Wag mo agad husgahan. Malay mo, di ba? Meron palang magjo-join dyan sa pamilya mo na siya yung magiging agila. So yan po, isa po sa mga warm market po natin. So, meron po akong kaibigan, kasamahan sa business. Nahihiya siyang i-share yung business niya sa family niya, sa father, sa kapatid niya. One time, nagulat siya yung kapatid niya nag-join. Nakita niya yung post, Empowered Consumerism na din. Sobrang nanghinayang siya. Sabi ko, bakit? Yung kuya ko member na sa iba. Yung pala hindi niya shinare yung business. Kasi ang iniisip niya, baka kutsain siya, baka pagalitan siya. Ang malupit doon, nag-multiple account pa. Okay? So guys, warm market. Okay? Warm market. Ubusin niyo muna yan. Baka nga nagre-reklamo ka pa, hindi mo pa nga nasi-share yung business sa warm market mo. Okay? So, next, cold market. Okay? Mga hindi mo kakilala, mga friends mo lang sa Facebook. Ibig sabihin, ito yung mga hindi mo kaano-ano or walang kaugnayan sa'yo or walang connection sa'yo. Ito yung pinakamalupit kasi sometimes, yung mga taong hindi mo kakilala, yung mga cold market, ito pa yung nagbibigay ng 100% na tiwala sa'yo kaysa warm market. Tama ba? Kaya minsan naiilang ka din na i-share yung business sa kanila kasi tawag dyan, mas sila pa yung against sa ginagawa mo. And ako nga, nag-check ako, sabi ko nasa total of 98% hindi ko kakilala, downline ko. Imagine mo po yan, 2% lang po yung mga kamag-anak ko. And that's the reality. Okay? Kaya hindi ka maubusan ng prospect, hindi ka maubusan ng market, hindi ka maubusan ng kakausapin kasi itong cold market guys, sobrang dami niyan. Okay, sobrang dami niyan. Ang malupit pa, ang Empowered Consumerism, not only here in the Philippines, we are expanded worldwide. Meron tayo sa Europe, meron tayo sa Middle East, meron tayo sa Canada, meron tayo sa America, meron tayo sa Africa. Sobrang dami. Ang tawag doon, cold market, hindi natin kakilala. Pero, pwede natin i-share ang business, pwede natin pasalihin. Parang kayo, diba? Hindi naman kayo magkakilala ni Mentor Jen. Hindi naman kayo magkakilala, magkaano, no? Pero napa-join kayo kasi market pa rin kayo. Okay, right? So, market pa rin kayo. And then, last, ito naman po tinatawag namin na hot market. Yung mga hot. Hindi po ito hot mom ha, at hot dad. Okay, prospect po ito, hot market. Mga nakuha mo sa boosting and mga nag-inquire sa post mo. So, ibig sabihin, ito yung mga taong sila na yung lumapit, sila na yung naghaw, paano ba yan? Pwede bang mag-join dyan? So, ang tawag po doon, hot market. And sobrang dami din po nito. Bakit? Kasi sa boosting, sobrang dami. Kung mga nagbo-boosting na po kayo, and I suggest na mas maganda, matutunan nyo na po yung boosting. Why? Bakit? Kasi kami po, lahat ng mga downline ko,
and lahat po ng team namin, pinapractice na po namin mag-boosting. Okay? At least may experience nila. Okay lang magsayang muna ngayon ng bayad. Ang importante sa lahat is napasok nila yung isang bagay na sobrang daming prospect. So ngayon marami na kaming pinapractice na mga downline ko na nagbo-boosting. And ang iba doon, meron na silang napasali pa isa-isa. So ang kagandahan, ang pinaka-goal lang dito is maka-adapt tayo, mag-innovate tayo. Kasi kapag lagi lang tayo manual, yes, walang problema sa manual. Nagmamanual pa rin kami. Pero iba pa rin kapag meron kang mabilis na vehicle. For example, nakamotor ka. So mas mabilis kapag nakakotse ka, nakasasakyan ka, kaysa nakabike ka. Halimbawa, nakabike ka, just makakapunta ka pa rin naman doon sa pupuntahan mo, pero sobrang pagod na pagod ka, sobrang hihingalin ka, tama? And then sobrang tagal. Pero kapag meron kang sasakyan, ang bilis lang. Parang ganun din yung boosting. Okay? So suggest nyo yan, and then ang iba ko mga downline, nag-aambagan yan sila. Okay, basta meron ka lang BDO, meron ka lang card, and then ambagan na lang kayo. Halimbawa, sa isang page, gawa kayo ng page, 3 kayo doon, okay? Ambagan kayo, practice nyo. Pag-practice, sabi ko, practice nyo lang yan. Wala man mag-join dyan sa inyo ngayon, okay lang. Ang pinaka-importante, naranasan nyo ang ibig sabihin ng boosting. Okay? So, yan po yung ibig sabihin ng prospect, and sobrang dami po ng mapagkukuha ng prospect, mga partners. Okay, at least na nalaman nyo, meron palang cold market. Meron palang hot market. Yes. And lahat po yan, sobrang daming prospect na mapagkukuhanan natin. Ayan, nabubulol po ako. Ayan, ito, turuan ko naman kayo. Where you find prospects? Saan naman ako kukuha ng prospects? Saan ba yan mahahanap? Saan ba makikita yan? Okay, bigyan ko kayo ng idea. Ito sa warm market, yung text or call or personal. So tawag po dyan, warm market, no? And then, sa Facebook. Alam niyo ba sa Facebook, sobrang dami talaga ng makukuha ng prospect. And ako puno na kasi yung friend ko eh. Tingnan niyo yung friend list niyo diyan. Kung hindi pa umabot ng 5,000 yan, punuin niyo yan. Kailangan mapuno talaga yan. Kailangan maging 5,000 yan. Okay? Kasi kung sinasabi mo, wala na akong ma-add, wala akong makausap, tapos pag tinignan ko, yung friend mo lang pala is 1,200, nako, hindi ka nag-a-add. So mag-add ka. Okay? And then, marami pa po sa Facebook. Yung mga nagla-like, nagko-comment sa mga post mo, pwede mo din silang invitein. Pwede mo rin silang share ng business. Okay? Instagram. Kung ikaw nag-Instagram, pwede ka din kumuha ng mga prospect dyan. Yan. Dating site. So marami po yan. Pwede po din kayong kumuha ng mga prospect po dyan. Ayan. Facebook dating. So meron pong dating site ang Facebook. Yung pag inopen mo po yung Facebook, may heart sa taas. So dyan, kumukuha din po ako ng prospect dyan. Lalo na kapag wala na ako makausap sa boosting. Tapos ang goal ko, kumausap lang ng kumausap. So punta na po ako sa Facebook dating site. Doon na po ako kakausap. And then meron, yan, yung kanina, yung sinabi ko, Facebook page, yung boosting. So ito naman yung ginagawa namin before, wala na to eh. Matagal na kasi itong script na to. Yun. Dagdag ko, pwede po kayo kumuha sa emo. Sino po yung mga nag-i-emo po dito? Nag-upgrade na po yung emo. May mga group chat na din po doon. And marami pong OFW doon, guys. Nakakakuha din ako ng mga prospect doon. So pag-aralan nyo yun, emo. Okay? Basta hindi ka nababakante. Kasi minsan ang boosting, nag-stop din yan. Okay? Di naman, dire-diretso talaga yan. Nag-stop din yan. Kailangan dang i-follow up. So pag wala na, punta ka naman dito sa mga ibang site. Okay? Boosting. So may downline ako na marami siya nakuha sa emo. Okay? May mga napa-join siya sa emo, puro multiple account pa yung kinuha. Imagine niyo po yan. Meron palang market sa emo. Ano pa? WhatsApp. Sa WhatsApp, meron din po. Kulikutin niyo po yung mga apps na yon. Marami po doon na mga prospect na pwede po tayong mapagkuhanan. At kung ano pa. Okay? TikTok. Okay, sa TikTok, marami ka din pwedeng ma-prospect. Ang goal natin, guys, is marami tayong makausap na tao. Marami tayong mapagkuha ng market. Okay? Kailangan mo lang talaga paikutin yung utak mo, paikutin yung isip mo,
Hindi yung naka-stack up ka lang. Na kung ano yung pinutak ng mentor mo, yun lang din ipuputak mo. Okay? Parang pangit ng words ko, ano? Putak. Ibig sabihin ko, ano yung sinabi, yun din yung sasabihin mo. Hindi ka na nagkakaroon ng initiative na mag-search din or mag-try din. Basta connected lang doon sa sistema ng team nyo, ng grupo nyo. Okay? So sabi diyan, prospect as you go. Kaya kailangan talaga ito, napaka-importante talaga siya kasi hindi ka po dito magiging MC, hindi ka po dito kikita ng 1,000,000, hindi ka po dito kikita ng malaki, hindi ka po maa-awardan ng top 500, or hindi ka po magiging gold executive or silver executive kung hindi mo po ito ginagawa. So I hope na naging clear po sa inyo ang first topic po natin. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Itutuloy ba natin to? Yes. Sige po, tuloy lang mentor. Pangalawa, I hope na sana nagsusulat po kayo dyan at nakikinig pa. Huwag po kayo matutulog ha. Pag natulog po kayo, sayang po yung ibibigay sa inyo na blessing ni God after ng topic na to. So number 2, topic natin sa 5 fingers, how to invite and how to recruit or how to refer. Ito lang. Ito yung pinaka nagiging problema ng mga distributor. Ang lagi nilang sinasabi sa mentor, lagi ko naririnig din na experience ko, wala akong ma-invite. Lahat ng ini-invite ko po is hindi sumasali. Binablock po ako, ini-ignore po ako, nagsisin lang po. Okay? Wala po nagre-reply, wala po nagre-response. Bakit ganun, mentor? Bakit? So ang dami mong reklamo. Tapos sinasabi mo pa, paano pag wala akong ma-invite? 3 months na ako, wala pa rin pa ako. Paano yan? Wala akong kita. Okay? Okay. Una sa lahat, baka mali ang way ng pag-invite mo. Baka mali yung way ng pag-recruit mo. Kasi meron tayong tinatawag na tama, meron tayong tinatawag na mali. Baka kasi yung ginagawa mo, mali talaga. Kaya kahit anong gawin mo, isisin lang yan, i-ignore ka lang yan, ibablock ka pa yan. Kasi mali nga. So ngayon ituturo ko po sa inyo ang tama. Okay? Hindi ibig sabihin na blinak ka noon, hindi ibig sabihin na hindi nag-join sa'yo is hindi ka na makaka-invite dito or hindi ka na makaka-recruit. Dapat tingnan mo din, sa'yo ba? Sa sarili mo, tama kaya ginawa ko? Tama kaya yung pagkausap ko? Tama kaya yung banat ko? Baka mali. O, ituturo ko sa inyo, paano ba? How? Okay? Sabi dito, be creative sa pag-i-invite. So, ibig sabihin, dapat creative ka. Hindi ibig sabihin para kang robot. Dapat nag-iisip ka, tumatakbo yung utak mo, ibig sabihin, gumagawa ka ng ibang way para makuha mo yung attention ng client mo. So, ang tawag po doon, be creative sa pag-i-invite. So, paano ba maging creative? So, ito yung pinaka-sistema lang na ginagawa ng buong Young Hustler family, ng buong Young Hustler International, yung tinatawag natin na Ford Technique. Okay? So ngayon, explain ko sa inyo kasi minsan, di ba, pag may nag-how or pag may pinoprospect ka, tinatanong, mentor, ano gagawin ko nito? Paano ba ito kausapin? Paano simulan? Ito, ituturo ko po sa inyo. Huwag kang mawawala sa Ford. Okay? Kasi ito yung isa sa mga technique dito po sa Empowered Consumers, sa business natin, sa grupo natin, na napakalupit ng technique na to. Bakit? Kasi ang dami nitong pwedeng madala sa business, ang dami nitong pwedeng mapasali, ang dami nitong pwedeng ma-recruit dahil sa Ford. Yung F po dyan, it stands for family. Okay? Yung O naman po dyan, occupation. Yung R, recreation. And then yung D, dreams. Guys, kapag ikaw, meron kang prospect, may tao ka, may client ka, huwag mo po itong didirektahin agad na bentahan ng products or pasalihin agad. Okay? Kasi mali po yan. Okay? Sabi dyan, gagamitin mo itong Ford, yung technique na to, use this para malaman mo yung problema and gusto ng tao para mas maging madali mo maipasok ang negosyo mo. Ibig sabihin, kaya pala yung Ford, gagamitin natin sa kliyente natin
para malaman natin kung ano ba talaga ang needs at saka wants ng tao na to. Kaya hindi pwede na offeran mo agad siya ng produkto, hindi pwede offeran mo agad siya ng negosyo, na biglaan, magugulat siya, mabubulagta siya. Diba? So, ibig sabihin, kailangan habang nakikipag-usap ka, inaalam mo yung background ng family niya. Okay? Inaalam mo trabaho niya. Inaalam mo yung recreation, yung mga hilig niya sa buhay. Inaalam mo yung may dreams ba siya, may pangarap pa ba siya. Kasi pag inalam mo yun sa isang kliyente, doon mo okay, alam ko na. Alam ko na kung paano ipasok yung negosyo. Kasi habang nagkikwentuhan kami, kinikwento niya na may sakit daw yung mother niya. Bakit mo nalaman na may sakit yung mother niya? Kasi nagkikwentuhan kayo about sa family niya. Kaya bigyan ko kayo ng isang scenario example. Ganito. Hi friend, kumusta? Uy, long time. Kasi tagal na natin hindi nagkita. Kumusta nga, saan ka ngayon? Ay, nandito ako sa Kuwait. Sa Kuwait ka? So, tingnan niyo po yung usapan namin ha. Parang nakikipagkwentuhan lang, nagkikwentuhan lang kami. Nasa Kuwait ka pala, nandito din ako sa Kuwait. Talaga same pala tayo. Ilang taong ka na dito? 5 years na ako dito. 5 years na. Kumusta family mo sa Pilipinas? Kumusta sila tita? Okay naman sila. Kaya ito, inabot ako ng 5 years kasi kailangan ko suportahan yung mother ko kasi meron siyang diabetic siya. May diabetes siya. So, nakwento ngayon ng friend mo. Ikaw, member ka na ng Empowered Consumerism. Talaga? Pero pag naikwento ng ganon, mga partners, huwag nyo agad bentahan ha. Tatanong nyo muna ng ganito, talaga? Kumusta naman? Kumusta na yung mother mo? Anong pinapainom mo ba ng mga gamot? Pina-check up nyo na ba? Ganun na. Pina-check up na yan. Ang laki na ng gastos namin. Wala pa rin. Hindi pa rin gumagaling. Ganun ba? Buti na lang sinabi mo yan sa akin eh. Bakit naman? Kasi alam mo ba, meron akong alam na isang nutritional food supplements na ang dami nang napagaling gaya ng sakit ng mother mo. Kapag narinig ng client mo yon na marami nang napagaling gaya ng sakit ng mother mo, tandaan mo ang kliyente, ang gusto niya gumaling mother niya. Kaya automatically, sasabihin ng client mo, ano yan? Magkano yan? Bibili ako niyan. In-invite mo ba sa Empowered Consumerism? Hindi. Nirecruit mo ba? Hindi. Dahil sa family background, nakikipagkwentuhan ka, kumusta mother, ganito, ganyan, so nakwento niya. And then, kumuha sa'yo ng product, C24/7, kumuha ng 3 box. Di kumita ka na, nakatulong ka pa. After a week, after a month, tumawag sa'yo. Friend, yung binigay mo na produkto, gumanda daw ang pakiramdam ng nanay ko. Nanuyo daw yung sugat niya. Good report? Good report. So ngayon, magtatanong yung friend mo, bakit meron kang ganyan? Doon ka nababanat. Actually, friend, yan ang negosyo ko ngayon. Habang nagtatrabaho ako dito sa Kuwait. Talaga? Paano yan? Kwento mo sa akin. Gusto ko din yan. So, through family pa lang yan ha. Through family background pa lang. Meron ka na agad nakuhang tao. Nirecruit mo ba? Sinabi mo ba, sali ka sa akin, mag-networking tayo, magbenta-benta tayo? Hindi. Inalam mo lang yung family background niya. Nakuha mo na agad. And then, hindi lang po yan, pati occupation. Friend, grabe, ang tagal mo na palang nagtatrabaho. Siguro, ang laki na ng ipon mo, no? Siguro, yayamanin ka na. Grabe, 5 years ka na dyan. Anong ikikwento ng kausap mo? Nako, ano ka ba? Puro nga resibo eh. Wala nga eh. Wala nga akong naipon kasi dami ko sinusuportahan, yung mga kapatid ko, yung anak nila, ako pa yung nagpapaaral. So, nakwento niya uli ng ganun. So, ano ngayon pumapasok sa utak mo? Ang kailangan niya, another source of income. Okay? So, pero wag mo sasabihin na, join ka na lang dito sa akin. Wag, mali po yun. Dapat may proper. Talaga, friend. Friend, naiintindihan kita dyan. Kasi, alam mo, ito, papakita ko sa inyo. Okay, bago tayo magtuloy dun para hindi ako mawala sa topic ko baka mawala ako Ito po yung mga dapat at hindi dapat na gagawin mo sa prospect mo. Dito muna tayo. Gamitin ang iMaster Script. So, ipapakita ko sa inyo yung detalyado talaga yung mga words na gagamitin natin sa tao. Ito naman daw yung huwag, yung mga hindi mo dapat sabihin. Huwag sabihin na networking, huwag sabihin na benta, huwag sabihin na invite, huwag sabihin na recruit, or huwag sabihin na sali. Bakit, Coach Bart? Kasi guys,
Wala namang mali sa mga words na to. Okay? Kaya nga sabi ko nga sa una, be creative. Kasi ang mga words na to, sobrang basag at gamit na ng mga taong manluloko. Okay? Ng mga scammer. Kasi syempre tayo, maging mautak na din tayo. Okay? Palitan na lang natin. Pag sinabing networking, ang sabihin na lang natin business opportunity or business presentation or sabihin na natin sa aming programa. Okay? So wag mo nang gamitin yung mga ganitong words. Actually, wala naman pong mali dyan. Syempre tayo din nag-adjust din tayo kasi syempre kapag ang prospect mo narinig ang networking, ano agad nasa isip? Ay, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. Scam yan. Oh. Yun agad ang naisip nila. Bakit? Dahil din sa mga masasamang tao kaya naging ganon. Pero wala pong mali dyan. Tayo'y mag-a-adjust lang, magiging creative lang tayo. So ito guys, ang gamitin nyo, master the script. Okay? Yung sinabi ko sa iyo kanina. Pagkakausap ka, tanungin mo muna siya, no? Anong work mo niyan? Siyempre, sasagot. So, siyempre, next na sasagot mo, gaano ka nakatagal niyan, nag-work niyan? Okay? Wow, matagal ka na palang nag-work, siguro, laki na ng ipon mo. Di ba yung sinabi ko sa inyo kaganina? So, alam nyo po, ito na yung sinabi ha, di ba, nagkwento siya, wala siyang ipon, puro lang resibo. O, ngayon, sabi mo, alam nyo po, naiintindihan po kita. Naiintindihan ko po kayo. Kasi usually talaga, ang mga kakilala kong OFW, di din nakakaipon. Kasi yung kinikita nila, is sapat lang talaga sa pagpapadala nila sa family nila. Minsan nga, kapusta, tama po ba? Siyempre, sasagot yung oo nga, tama ka, tumpak. Tapos ito yung next na pambanat mo. Pero, ma'am, maiba pala ako. Curious lang kasi ako. What if pala may dumating sa'yo na isang opportunity na pwede madagdagan ng 10,000 to 20,000 ang kinikita mo aside sa pagtatrabaho mo at hindi maaapektuhan yung trabaho mo. Sa tingin mo po kaya, malaking tulong ba to sa iyo at sa family mo? Tandaan nyo, ang laging sagot niyan, hindi naman pwede sasagot yan ng hindi. Ang laging sagot niyan, yes. Okay, yes. Ano ba yan? Paano ba yan? Okay, next na sagot mo. May nalaman kasi ako na way or paraan para kumita ng mas malaki. Okay lang ba share ko sa'yo? Siyempre, interesado yung prospect mo, laging walang ipon ba naman? Sino ba ayaw ng extra 10,000 at 20,000? Grabe naman yun, di ba? So siyempre, tatanong, sige, i-share mo sa akin. Maya-maya, after ko dito sa paglinis ko ng CR, mamaya, chat kita. Next thing mo, sige po. Lalo na kung bago ka, siyempre, di ka naman marunong mag-explain. So ito gagawin mo, sige po, ipapakilala ko po kayo sa'yo yung taong nagme-mentor sa akin, yung tumutulong din sa akin sa ginagawa kong opportunity na to. Imagine niyo po ha, yung nagtuturo po sa akin, so i-build up mo na yung mentor mo. Halimbawa, si Mentor Jed. Alam niyo po ba, yung tumutulong sa akin ng mentor, dati po itong estudyante. Okay? Na walang kapera-pera. Okay? Pero alam niyo po, nung nag-join dito sa business na to, nung nag-start siya dito sa business to, ngayon po, grabe po, sobrang yaman na niya. So, i-build up mo. Okay? Kaya kailangan nyo ma-YHI graph yung mentor nyo, Mentor Jed, at saka yung iba pang mga mentor para malaman nyo kung ano talaga yung pinaka-background nila. And kapag nagawa mo yan, excuse me, magiging iba yung tingin ng client mo sa mentor mo. Magiging mataas yung tingin kasi grabe yung respeto na pinapakita mo sa mentor mo na sinasabi mo sa client mo. Okay? So, ito. Sabi ito, ang trabaho mo bilang bago is mag-invite or mag-refer. Hindi mag-present ng negosyo. Kaya ka nare-reject. Kaya walang nag-join sa'yo kasi nag-present ka kaagad na hindi ka naman marunong mag-present. Ang sabi lang ng mentor mo, mag-refer ka lang muna ng tao. Yun at yun lang muna gagawin mo kung hindi mo pa kaya mag-present. Kaso nga lang iba, nagmamagaling. Kaya ko na yung mentor. Mali-mali yung pinagsasabi. Mali-mali yung mga banat. Mali-mali yung mga simula. Kaya hindi talaga mag-join. Kaya mag-training ka muna, tapos mag-refer ka lang muna sa mentor mo. Okay? So I hope naintindihan nyo. So ito po yung mga presentation para mas marami tayong mga client na makuha. Pwede po kayo mag-conduct ng one-on-one presentation. Okay, sa Facebook. Pwede po kayo magpa-Zoom party. So hindi na home, kundi Zoom party na po.
Pwede po kayo, for example, ganito. Meron akong kakilala na ang ginagawa niya, nag-create siya ng Zoom cloud meetings. Tapos pinasok niya lahat ng family niya. Ang sinabi, ma, pa, at mga pinsan ko, pasok kayo dito sa Zoom kasi meron kami tinatawag na health and wellness orientation. So pangkalusugan, hindi sinabing business, ang sinabi lang about health and wellness. Syempre ngayon, COVID-19, so dito po, tuturuan po tayo paano maging healthy. Okay? Paano po maging strong yung katawan, hindi madapuan ng COVID-19. So pasok po kayo dito mamamaya, 4 in the morning, lahat po ng mga kamag-anak natin, papasukin nyo po dito, makikinig lang po sila ng orientation about sa health and wellness. Imagine nyo po yan, hindi nila alam, business presentation po yun. Pwede nyo po yung gawin sa bawat pamilya nyo. Okay, tips ko lang po yun sa inyo, no? Ayan, online presentation. Pwede ka mag-present sa online, sa Facebook, Messenger. Ayan, ito po yung echo po natin, group chat echo. Yan, yun po yung sinasabi ko po sa inyo, Empowered Consumerism Orientation, Zizel event. Okay, pwede po din dalhin dyan yung mga prospect, mga client nyo po. Okay, after nyo po sila mapakausap sa mentor nyo, para ma-close din nyo, lalo, dapat madala nyo sila sa mga presentation. Okay? And then last. Gusto na agad matapos, ano? Pangatlo. Ayan, inom muna ako ng kape. Ayun. ABC rule. Ito guys, importante to. Napakaganda nito kasi ito, isa sa mga minaster ko to nung part-time pa lang ako sa Empowered Consumerism. Okay. Yung unang topic natin, alam mo na kung saan ka kukuha ng prospect. Alam mo na kung saan ka kakausap. Alam mo na kung saan ka kukuha ng maraming kliyente. Ngayon, yung pangalawang topic natin, how to invite, alam mo na din kung paano ang way at tamang pag-invite. Okay? So, kompleto Ricardos na, di ba? Kompleto Ricardos na. So, ito pangatlo. Okay? Magdadagdag kompleto Ricardos din to. ABC rule. Siyempre, meron ka ng client eh. Tama? Ngayon, ipapakausap mo na sa mentor mo. Na-close deal mo na, napresentahan mo na ng business. I-ABC rule mo na siya. Okay? Ibig sabihin po ng advisor. Ito po yung mentor mo, ito po yung upline, ito po yung coaches, company, the products, the awards. Ibig sabihin po niyan, yan po yung mga advisor natin, mga tagapayo. Yung B naman, bridge. Sino yung bridge? Sino yung tulay? Ikaw, you, ako, ikaw. Ikaw yung tulay. And then yung C, client or prospect, refer na tao or invite. Ngayon, yung client mo, na-close deal mo na. Okay? Nag-decide na mag-join, nagustuhan yung business, positive sa business. Ngayon, ikaw yung magiging tulay para i-ABC role mo papunta sa mentor mo. Kailangan maipakausap mo to sa mentor mo. Kailangan maipakausap mo to sa coaches mo. Bakit? Kasi napaka-importante na yung client mo may makausap na mentor or coaches para masilyuhan. Okay? Para masilyuhan, hindi na talaga yan makakatakas, magjo-join talaga yan, mababaliw talaga yan. Kaya nga, yung YHI graph na pinapagawa sa inyo, connected po siya dito. Kasi doon po siya papasok sa advisor. Kasi dapat yung mentor mo, yung coaches mo, dapat kilala mo yung background niya. Sino ba siya? Ano pangalan niya? Ano background niya before? Paano siya nag-join sa Empowered Consumerism? Ano yung mga achievements? So dapat alam mo yon. Kasi ipapakilala mo yung client mo. Ngayon, pag magpapakilala ka ng client, kailangan ma-update mo yung mentor mo. Okay? Huwag yung biglaan na gagawa ka kaagad ng isang group chat na wala mo lang kaalam-alam si mentor kung bakit may group chat. So, ibig sabihin, kailangan ma-update mo yung mentor mo muna. I-chat mo muna. Okay? Ang mas maganda nga yan, mga 3 oras yung pagitan or mga, sabihin natin kahit 1 oras kung iyan ay biglaan, chat mo na agad yung mentor mo. Mentor Jed, mamayang 7 p.m. meron po akong client. Okay? Ipapakilala ko po sa iyo. OFW po siya, single mom, 5 years na sa Kuwait, ganito, ganyan.
So bakit kailangan detalyado ang pagsabi sa mentor? Kasi para alam ni mentor kung sino yung kakausapin niya. Para mag-a-adjust yung mentor mo at makikibagay yung mentor mo doon sa kliyente mo. Okay? So at least alam ng mentor na yan, single mom yan. Alam ng mentor na matagal na yan sa abroad. Alam ng mentor na positive sa business. So alam na agad ni mentor ang bagsakan. Okay? And then, syempre sasabihin mo din yung client mo. O ma'am, partner, sis, papakilala ko sa iyo yung mentor ko. Ito yung nag-guide, ito yung tumutulong sa akin. Alam mo ba? Grabe, napaka-idol ko to kasi sobrang bait, sobrang galing. Dati siyang estudyante, pero ngayon, ang yaman niya na sa business. Meron na siyang sasakyan, milyon na yung kinikita niya. So, pwede mo pa kitaan siya ng mga picture ng apply mo. Para tumaas yung value ng mentor mo doon sa client mo. Okay? Para pag pinakilala mo, iba yung respect ng kliyente mo sa mentor mo. Napakataas. Kaya pag sinabi ng mentor mo, congratulations. Okay? Ngayon, nag-decide ka na pala na mag-join, ma'am. Willing po ako na tulungan ka. At isa po ako sa mag-guide at tutulong sa iyo sa business na to. Alam mo, kapag na-build up mo ng maayos yung mentor mo, mapapanganga yung client mo and lahat ng sasabihin ng mentor mo, maniniwala yan at tatango na lang yan. Bakit? Na-build up mo na napakalupit. Pero kapag ang ginawa mo ganito, friend, ipapakilala kita mamaya sa mentor ko. Okay? So antayin mo lang. So wala ka man lang sinabi about sa mentor mo. Sino ba yun? Ano ba yun? So dapat proper siya. Excuse me. Dapat tama siya. Okay? So I hope na intindihan niyo po yung side na yan. Bigyan ko kayo ng example ng pag-build up. Ito yung format. Kailangan alam mo yung pangalan ng advisor mo. O baka kayo hindi nyo pa alam kung pangalan ni Mentor Jed. Baka kayo hindi nyo pa alam pangalan ng mentor nyo. So dapat alam niyo yung buong pangalan. Background niyan. Dapat alamin niyo yung pinaka-background ni Mentor Jed. Okay? Ng mentor nyo. Achievements. Ano ba yung achievements niyan? Car Achiever, Top 500, Travel Qualifier, Millionaires Club, Gold Executive. So kung ano pa yung mga award na yan, dapat alam mo para meron kang ma-build up doon sa kliyente mo, sa client mo. Okay? Yun yung sasabihin mo. Example, okay, friend, yung mentor ko pala na ipapakilala sa iyo, actually, sa akin to. Dati siyang janitor lang. Taga-probinsya siya ng Masbate. Pero dahil sa business na to, yung shinare ko sa iyo, alam mo ba, nakabili siya ng sasakyan. Grabe talaga. Yung sasakyan niya, ang ganda. Toyota Vios, top of the line. Tapos, high school lang yung natapos nito. Janitor. Pero alam mo, dahil sa easy business, naging millionaires club na siya. Ganun dapat mag-build up. Okay? At sobrang laki ng team niya sa iba't ibang bansa. I'm sure matutulungan ka niya kagaya ng pagtulong niya sa akin. O makinig kang mabuti sa kanya, ha? Yun, mga ganun yung pahabilin mo dun sa client mo. And kapag ganun yung mga pahabilin mo sa client nyo, ini-imagine na niya ng client mo, sino kayang tao na to? Grabe naman, high school, janito, tapos yumaman. Grabe, excited na akong makilala siya. O ganun na yung client mo. Deep inside, hindi mo alam, pero ganun na yung dating sa kanya. Bakit? Kasi sobrang galing mo mag-build up. Ginalingan mo talaga. Kaya guys, galingan nyo kasi doon pa lang, pwede nang sumali ang kliyente nyo, yung client nyo. Okay? So, yun. After nun, gagawa ka na ng group chat. Okay? Gagawa ka ng group chat. After mo i-build up ang mentor mo or upline mo, here's the next. Gagawa ka ng group chat. Ikaw, upline mo, mentor mo, prospect mo. Guys, pag gagawa ng group chat, huwag pong paghaluin lahat ng prospect. Okay? Pag isang prospect, isang GC yan. Ikaw, mentor mo, tapos isang client mo. For example, mayroon kang client, 3. O wag mo munang pagsabay-sabayan yan. Isa-isa lang. Okay, isa-isa lang muna. Gawa ka ng isa, gawa ka ng isa, gawa ka ng isa. After that, ikaw yung unang magme-message sa group chat na gagawin mo. Wag yung mentor mo, ha? Baka bigla mong ginawa yung group chat na yun, tapos iniwan mo, mentor, bahala ka na dyan. Diba?
So gagawa ka ng group message. Ito, group chat. Ito yung script. Ikaw, hello friend, ipapakilala ko pala sa'yo yung mentor ko na sinabi ko sa'yo kaganina. Siya si mentor. Ayan. So ilagay mo yung pangalan. Tapos ikaw ulit. Ikaw again. Hello mentor Bart. Ipakilala ko po sa iyo yung friend ko na invite ko po. Siya po si ganito ganyan. Interesado po siya malaman ang business or interesado po siya sa business. So after that, bahala na si mentor doon. Basta yan yung pinaka gagawin mo kapag ikaw po ay nag-build up at nagpa-ABC rule sa mentor mo at nagpakausap sa mentor mo. Ayan, so pwede nyo po yung gayahin. Kahit wag nyo nang i-post yan ha. Yung mga script na nilagay ko po dyan sa screen, wag nyo pong i-post. Okay? Itabi nyo na lang po tapos isulat nyo. Hindi na kailangan i-post yan. Okay? And then reminder, importante sa build up mo, ng maayos importante na ma-build up mo ng maayos daw ang upline or mentor mo sa prospect mo. Mas madali makuha ng upline mo or mentor mo ang tiwala ni prospect or ang loob niya kapag na-build up mo ng maayos si mentor. Tama yun, tama. Kaya dapat, guys, mataas yung respect nyo sa mentor nyo. Dapat pag sinabi nyo sa kliyente nyo, iba yung tingin nyo sa mentor nyo. Iba yung dapat makita ng kliyente, ito mentor namin. Grabe ang yaman nito. Grabe ang ganda ng bahay nito. Grabe ang ganda ang daming pera nito. Friend, ito yung tutulong sa'yo na tumutulong sa akin. Kapag ganun kakalupit mag-build up, believe me, magugulat ka, bubunot agad yun ng 899 at magpapadala, hindi pa kinakausap yung mentor mo. Diba? Ganun pala yung kalupit, Coach Bart. Yes, ganun po yung kalupit. Okay? So yan po, number 4. Ayun, palapit na tayo. Sige po, unat-unat muna kayo dyan. Alam ko pong medyo inaantok na siguro kayo. So ako nga, dito, meron akong coffee dito eh. Ayan, follow up. Isa din sa pinakamalaking ambag to sa negosyo na ginagawa natin. Sobrang laki ng ambag na to. Kasi naniniwala ako, kayo na mga nandito, kaya kayo nag-join kasi grabe yung follow-up ni Mentor Jed na ginagawa sa inyo. Kaya kayo nandito ngayon, nag-join, nagpadala ng 8,999, nagpadala ng 3 account, 7 account, 15 account. Kasi guys, nasa follow-up po kayo. Hindi po kayo tinantanan. Okay? Ako din eh. Mentor Bart, hindi po ako mag-join dito kung hindi po ako pinalo up nung nag-invite sa akin. Yes, nagsabi ako, mag-join ako after 3 days. Mag-join ako next week, mag-join ako next month. Pero kung hindi yun ako, pina-follow up, hindi ako good morning, kumusta ka, anong ginagawa mo ngayon? Uy, mamaya, kita ulit tayo. Kung hindi ako ginanon, hindi na ako babalik din eh. Pero because of follow up, doon po talaga ako napa-join at na-educate sa business. Ganon din ikaw. Okay, how to follow up? Okay. Ngayon, kung may mga prospect ka, kailangan dapat may kini-create ka na prospect list. Okay? Follow up list pala. For example, bigyan ko yung idea, yan, name, tapos date of joining, tapos bansa, country. For example, may prospect ka, si Carla Abiliana. Nagsabi siya na magjo-join siya sa November 23. Yan, 2020. Susulat mo siya. Saan bansa? Saudi Arabia. Jessica Sanchez. Gusto niya mag-join sa November 15, 2020. Lagay mo. Anong bansa? Kuwait. Yolanda Vergara. Ganun din. November 15. Okay? Si Abigail. Okay? Paano naman siya? December 2. Yan. So ngayon, alam mo kung sino yung ipa-follow up mo. Alam mo kung sino yung papasahan mo ng coach, alam mo kung sino yung papasahan mo ng mga pagkain, di ba? Alam mo kung sino yung papasahan mo at kung ano-ano man yung ipapasa mo, ipa-follow up mo. Maganda, alam mo at mariremind ka kung sino yung mga ipa-follow up mo. Type of follow-up, ito yung mga klase ng pagpa-follow up na ginagawa ko. Pwede ka mag-message sa kanya personal. Excuse me. Pwede mo i-message sa kanya, pwede ka mag-hi, hello, good morning, kumusta? Or di kaya pasahan mo sila ng mga motivational quotes. Pwede mo sila pasahan ng mga inspirational. And then, selfie. Or di kaya food, pagkain.
Prepare ka ng mga food na walang katulad dito sa Pilipinas. Oh, pasahan mo siya ng gulay or isda, bangus, mga ganun. So yun yung ginagawa ko sa mga prospect ko, lalo na doon sa mga follow-up ko. Bakit? Kasi kinukuha ko yung attention nila, pinaparamdam ko sa kanila na mahalaga sila sa akin, ganon. Para magkaroon uli kami ng conversation, di ba pag pinasahan ko yan ng food, uy, ang sarap naman yan, na-miss ko yan. Talaga? O pag uwi mo dito, ganito, ganyan, ganyan, hanggang makakwentuhan kayo ulit. And then, business transactions. Pinapasahan ko din yung mga client ko nandyan. Sinasabihin ko, hello ma'am, sir, nandito po ako ngayon sa Palawan, nandito po ako ngayon sa Cebuana, kumukuha po ako ng mga padala ng mga katulad niyo pong OFW. Alam niyo po, excited na ako kasi ramdam ko ikaw na po yung next. O di kaya pasahan mo din ng mga activity. Ma'am, sir, kakatapos lang po namin ng training namin sa business po namin. So pasahan mo ng picture. Kaya kayo, kapag nasa Zoom kayo, huwag kayo matulog, mag-picture-picture kayo. Okay? So yan po yung mga way of follow-up. Check yung mga nagche-check po sa office, kunin nyo po, i-post nyo po sa Facebook, ipasa nyo din po personal dun sa client nyo. Yung mga success story, bumili ng sakya, nagpagawa ng bahay, so i-post nyo po yan. And i-forward nyo mismo sa inbox, okay, ng client nyo. And then next na pwede nyo pong gawin, ayan, post mentioning or tagging. So ang ginagawa ko, lahat po ng mga tawag dyan, follow-up ko, pag nag-post po ako about sa products, about po sa pagpapadala ko ng mga packages, may mga pagkuha ko ng mga pera padala, ipopost ko, tapos sa baba, mini-mention ko po yung mga names nila. Bakit? Para mag-notify sa Facebook nila. And then pag clinic nila, mariremind ulit sila, grabe, napaka-productive ng business ni Bart. Okay? Naiinganyo tuloy talaga ako. Okay? And then number 3, banding. So kailangan mag-banding din kayo. Okay? Kailangan usap-usap din kayo, kwentuhan, hanggang sa makuha mo yun talaga yung pinakaloob niya. Okay? And then number 4, training. Kailangan mapapasok mo siya sa training. Kailangan maipapasok mo siya sa Zoom activity natin. Kasi pag na-close din mo na yan, ang pinaka-next na goal mo yan, mapa-download mo yan ng Zoom Cloud. Tapos, mapa-attend mo yan ng echo, training, sa project, para ma-culture siya. Ma-culture siya sa business na ginagawa po natin. And marami po akong gano'n na mga kliyente na ayaw mag-join kasi pag-iisipan daw muna. Ang iba wala pa daw pera. So hinayaan ko lang, sinasabi ko, sige ma'am, huwag ka maglabas ng pera, huwag ka muna mag-join ngayon. Ang gawin mo, okay, mag-download ka na lang po ng Zoom. Isasama po kita sa mga activity namin, isasama po kita sa mga Zoom activity namin. And doon, nung nakasama, na mindset, na-inspire. Bigla nag-chat sa akin. Ang ganda pala ng business mo, no? Magkano nga uli yung puhunan? Ayun. Tapos, bigla nagpadala. Okay? Way of follow-up po yan. And then, dapat mapa-attend lagi dito. Actually, may echo kami ngayon. So, habang di-training ako, may activity kami, may echo po doon. Doon, pinapapasok po namin yung mga prospect po namin, mga qualifier, yung mga candidates na. So, talagang ini-intact namin doon. Okay? Yun, type of follow-up. So, sabi dito, fortune is in the follow-up. Ganun po talaga. And marami kang mapapa-join, mapapasali kapag consistent kang mag-follow up at magaling ka mag-follow up at marunong ka mag-follow up at lahat ng sinabi ko dyan at na-flash out po dyan sa screen, gawin nyo po yan. Okay? So last, yun, ito na. Ito na po ang last. Okay? Sabi ng iba, yes! Last na! Okay, how to handle rejection. Alam nyo po, bakit meron kayong na-encounter sa labas ng member na tapos hindi daw kumita, 7 account, nag-stop, wala daw may invite, or na-stop kasi nahirapan, hindi lang talaga nila na-handle yung rejection sa buhay. And sabihin natin, huwag na muna natin isipin business. Maging sa buhay natin may rejection. Eh marami pong nagkikwit, nagpapakamatay kasi hindi nila ma-handle yung mga rejection sa buhay nila. Yung mga problem, yung mga challenges, nagpapakamatay. Okay?
Sa business natin, it's a rejection business. Okay? Marami nagki-quit, marami nag-stop, maraming hindi na tumutuloy kasi hindi na nila alam kung paano i-handle yung rejection na na-encounter nila sa network marketing industry. Okay? Kaya yung mga nakakausap niyo sa labas, yun po yung mga hindi na-handle ang rejection kaya nag-stop, okay? Nag-quit kasi hindi nila alam kung paano i-handle. O ngayon guys, tuturuan ko kayo. Kasi alam ko dito, ang iba, laging nare-reject. Ang iba, nabablock. Ang iba, minumura. Ang iba, hindi sinusuportahan ng pamilya. Kahit ano pa yan, okay? Kailangan mo ma-handle ng maayos. Kasi pag na-handle mo ng maayos yan, believe me, magandang result at maganda ang nag-aantay sa'yo. Ito lang ginagawa ni Coach Bart pag may rejection ako. Kasi until now, nire-reject ako. Nag-boosting ako. May 3 agad na nag-block sa akin. Hindi pa ako nagsisend ha. Hindi pa ako nagre-reply, dinak na agad ako. Normal na siya kasi sa akin. Ito lang po yung batas dyan. SW4. So kapag ikaw po ay nasasaktan pa at nagiging emotional pa sa rejection, hindi mo kasi alam to. Kapag alam mo to, yung SW4, ano yan, Coach Bart? Ayan, pakita ko na. Some will join, some will not. So what? Next. Number 4, someone waiting for you. Lagi mo tandaan, may magjo-join daw. Meron din daw hindi. Next ka na kasi may nag-aantay para sa'yo. So kapag hindi nag-join yan, ibig sabihin, some will not. Pag na-join yan, some will join. Pag hindi, mag-next ka na agad kasi may nag-aantay daw na para sa'yo. Okay? Kaya ka nasasaktan, kaya ka umiiyak, kaya ka nadi-discourage, kaya ka nawawala ng gana, kasi hindi ka nakakapag-next. Hindi ka nakakapag-move on. Mag-move on ka kasi para mahanap mo yung right person sa business na to. Okay? Kaya ka lagi nasasaktan kasi ayaw na nga sa'yo, pinipilit mo pa yung sarili mo. Buti nga sa'yo. Di ba? Huwag mo na ipilit. Guys, pag ayaw, sige next ka na. Ang dami naman tao, ang dami naman prospect sa mundo na mas interesado pa sa kausap mo na nireject ka. Okay? So kapag alam mo yan, sisiw lang i-handle ang rejection. Kapag alam mo yung 3 na yan. Okay? SW4. So hindi ko na i-explain yan ng sobra-sobra. Grabe naman. Okay? Napakasimple ng batas na yan para ma-handle mo ng maayos yung rejection. Okay? Tapos ito pa. Dito sa business, dapat huwag kang acne. Alam ko na yan, coach. Huwag mo na masyadong ituro sa akin. Lagi ko naririnig sa training natin yan. Okay lang yan, coach. Sige po. Saka na tayo mag-usap, coach. Alam ko na po yan. Tawag po dan acne. Okay? Alam ko na yan. O guys, tandaan nyo. Kapag hindi mo pa kaya ituro yung isang bagay, hindi mo pa alam yan. Okay? Kapag hindi ka pa resultado sa business na to, ibig sabihin, hindi mo pa talaga alam at hindi mo pa kabisado. Kaya huwag kang acne. Kung ano yung sinabi ng mentor mo, makinig ka. Kaya ka nare-reject, kaya ka na paulit-ulit na reject kasi mali yung ginagawa mo. Kasi sabi mo, alam ko na yan, ito yung gagawin. Pero hindi mo sinusunod, kaya ganun yung nangyayari. Dapat huwag kang acne kasi pampo yan. Isa yan sa kasalanan dito po sa business na ginagawa natin. Dapat lagi kang makinig. Ano pa? Dito, para ma-handle mo ng maayos yung rejection, dapat Batman ka dito. Okay? Batot manhid. Kasi pag naging batot manhid ka, hindi mo na ma-feel yung rejection. Hindi mo na ma-feel yung pag-block sa'yo. Hindi mo na ma-feel yung pagsabi sa'yo na lukuhan yan, scam yan. Wala ka na ma-feel doon. Bakit batot manhid na yung sarili mo? Bakit naging batot manhid, Coach Bart? Kasi paulit-ulit. Kaya nga, mas maganda lagi kang ma-reject para maging manhid ka at maging normal na sa'yo yung rejection. And isa lang ibig sabihin yan, guys. Kaya ka nare-reject. Kaya ka tinatanggihan kasi meron kang kinakausap. Kung ayaw mo talagang ma-reject, huwag kang mag-recruit, huwag kang mag-invite, huwag kang mag-share. Wala kang rejection na mararamdaman. Hindi ka rin naman kikita. Okay? So para maging batot manhid ka,
dapat paulit-ulit mo siyang ginagawa. At kapag paulit-ulit kang nare-reject, baliwala na lang sa yun. Parang ikaw, una, nung binigo ka sa pag-ibig, di ba nasaktan ka? Oh, di ba? Oh, nabubuhay kayo kapag yan yung pinag-uusapan, di ba? Tapos, nung pangalawa, wala nang dating sa'yo. Kunting sakit na lang. Pangatlo, wala na. Ayan, manhid na. Bakit? Kasi paulit-ulit. Okay? So, next, dapat empty cup ka. Okay? Huwag mo muna dalhin dito yung mga alam mo noon, alam mo sa labas, hindi ko alam kung ano yung profession mo, engineer ka ba, teacher ka ba, so alisin mo muna. Dapat empty cup para lahat ng ituturo, lahat ng training, lahat ng sasabihin, papasok sa iyo at hindi mababaliwala. Kasi once ng isang cup may tubig, nilagyan mo pa ng tubig, magwa-wash out siya. Matatapon yung iba, sayang. Kaya dapat empty cup ka. Para pag nilagyan ka, tinuruan ka, pasok lahat. Okay? And then ito yung maganda guys, golden rule. Okay? Sabi dyan, number 1, your upline is always right. Your mentor is always right. Naniniwala kayo dyan? Ako naniniwala ko dyan. And batas po natin yan. Golden rule po yan. Okay? Naniniwala ko lahat ng pinapagawa ng mentor sa'yo, yung pagpa-add ng account, pagpa-multiple account, pagbuo ng 7 account, pagbuo ng 15 account, believe me, okay? Tama ang mentor mo dyan. Tama yung ginagawa niya na mag-add ka ng account. Tama din yung sinasabi ng mentor mo na mag-training ka at kabisaduhin mo yung pinaka-basic marketing plan ng company. Tama yun. Lahat tama ang pinapagawa sa inyo. Wala pong mali. Kasi ang mentor, ang upline, ang goal niyan para sa iyo. Para ka gumaling, para ka matuto, para ka kumita. Para maging masaya, maging happy yung buhay mo. Okay? Kaya tama po yung mentor. Ngayon, kung naiisip mo na parang mali ata yung pinapagawa ni mentor sa akin, parang hindi ata maganda, parang hindi ata ako masayahan. Okay? If you think your upline or mentor is wrong, go back to role number 1. Kung naiisip mo daw at napapansin mo na mali yung mentor mo, okay, ang gagawin mo, balik ka sa number 1. Ano yung number 1? Your mentor, your upline is always right. Guys, wala pong ipapagawa talaga yung mentor kundi para sa ikayayaman mo, ikababago mo, ikagaganda ng buhay mo. Okay? And last, 3 types of commitment. Kaya maraming nagki-quit, maraming nag-stop, kasi dito po malalaman natin kung anong commitment meron ka dito sa empowered consumerism. O sabihin na natin anong klaseng commitment meron ka sa pangarap mo. Meron 3 klaseng commitment. Pag-usapan natin. Sabi sa number 1, I will try. Sa number 2, I will do my best. Sa number 3, I will do whatever it takes. Ngayon, pili ka. Saan ka dyan? Okay? Kapag ang commitment mo dito sa empowered consumerism, dito sa EC is I will try lang. Sige, mentor. Susubukan ko po yan, easy na yan. After 1 month, kapag hindi pa ako kumita, quit na po ako. Pag ganyan yung commitment mo, ay nako, wag mo nang paabutin yung 1 month. Quit ka na. Okay? Sige, mentor, try ko po. Kapag ako po ay kumita ng 50,000 sa loob ng 5 months, mentor, sige, tutuloy ko po yan. Pero pag hindi, stop na po ako. Anong tawag doon sa commitment na yon? I will try. Sobrang babaw nun. What if ganito, bigyan ko kayo ng senaryo. Sa isang kasal, yung lalaki at saka yung babae. Ngayon, sabi ng magkakasal, or sabihin natin ng ministro, or ng pare, or ng pastor, lalaki, tinatanggap mo ba itong babae na makakasama mo sa hirap, saya, lungkot, may pera man o wala, ganito, kung ano man mangyari, sasamahan mo ba siya habang buhay? What if ang sagot ng lalaki ay, yes, I will try. Anong gagawin ng babae sa kanya? Baka sabunutan siya at sampalin, tama? Sige po, susubukan ko. Sa hirap at ginhawa, susubukan ko pong makisama sa babae ito. Diba? Baka sampalin siya ng babae. Okay? Kaya kung yung commitment mo ganyan,
nako, hindi ka po tatagal. Okay? Hindi ka po tatagal. Kaya dapat malalim talaga. Pangalawa, I will do my best. Tama naman siya, okay naman tong I will do my best. Pero what if, ang tagal-tagal mo na, binigay mo na yung pinaka-the best mo. Lagi ka nagpupuyat, lagi ka nag-a-add, lagi ka nagre-recruit, wala pa rin nag-join sa'yo. Coach, binigay ko naman yung best ko. Lagi na akong puyat, lagi ako nag-a-add, pero wala pa rin nag-join sa akin. Diba? Binigay ko na yung best ko. Guys, what if pag naubos na yung best mo at wala pa rin nangyari sa'yo? Tutuloy ka pa rin ba? So, medyo mababaw po yung commitment na yan. Okay? So, pag ganyan din yung commitment mo, di ka rin tatagal. Okay? And ito yung number 3 dapat na commitment na meron tayo. Okay? I will do. Coach, mentor, I will do whatever it takes. Ibig sabihin, ano man mangyari, mentor, mapuyat man ako, wala man mag-join muna sa akin ngayon, wala man akong kinikita muna ngayon, mapuyat, mapagod, ano man sabihin ng mga kaibigan, tropa ko, pamilya ko, I will do, mentor. Whatever it takes, ipaglalaban ko yung pangarap ko. Believe me, yung commitment na yan po yung mga commitment na mga taong naging successful dito po sa Empowered Consumerism. Yan po yung mga commitment na mga taong naging MC, naging Millionaires Club, naging top 500, kumita ng malaki, na bago buhay, nakabili ng sasakyan, masarap na buhay, maraming savings. Yan po yung commitment na meron yung mga distributor na kumikita ng malaki dito po sa Empowered.